Amen. Isa pong maganda at pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Binabati rin po namin yung mga nanonood sa ating pong Facebook live stream, saan man po kayong panig ng Pilipinas, saan man po kayong sulok ng mundo, sumain niyo nawa po ang pagpapala ng Diyos. Huwag po natin kalilimutan i-share ang gawain ng Diyos. Hindi nyo kailangan tumayo dito sa harapan para makapagministeryo kayo ng kaluluwa. Yung simple lang pag-share, daig nyo pa nakapagministeryo. Amen? Happy Sunday po sa inyo pong lahat. At happy February 22. Nasa huling linggo na po tayo ng February. Napakabilis po ng araw. 6 na araw na lamang po, tapos na po ang buwan ng Pebrero. Malapit na nating maibuwal ang Pebrero, pero hindi tayo naibuwal ng Pebrero sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Yes, may mga nagkasakit, pero pinagaling naman kayo ng Diyos. Yes, may mga namblema sa tubig, pero pinaulan ng Diyos yung nakaraang linggo. At may mga bonus pa yan. May mga nakapag-travel pa sa Abu Dhabi. May mga umani ng palay, may mga umani ng gulay. At akong puso ko po ay lugod na lugod sa umaga pong ito. Dahil yung nakaraang buwan na hindi ako nakapag-MC at binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makapag-MC ngayon pong araw, nasa harapan ko po ang dalawang pinakikitang patunay na himala ng Diyos sa ating pong buhay. Ang aking pong pinakamamahal na hipag na ang akala ko po hindi ko na makakasama ngayong taon. At si Gab-Gab, na tuwing nagse-cell group kami, ang lagi ko nga sinasabi sa cell group, isinoli ka lang ng langit. Amen. Patunay na ang dalawa pong ito ay naniniwala tayo na ang Diyos ay kumikilos sa ating panalangin. At tunay na naniniwala tayo na we are in the house of answered prayer. Dahil tinugon ng Diyos ang ating pong mga panalangin. Amen! Kaya wala po tayong gagawin sa umaga pong ito, kundi magpuri at magpasalamat dahil kung loloobin po ng Diyos sa isang linggo, March na po tayong magkikita-kita. Napakabilis po ng araw, kaya ang pinaka-the best po natin gawin, sundin natin ang kalooban ng Diyos, magpuri tayo habang tayo ay nabubuhay dahil ito lamang po ang pinakamahalagang ipagagawa at gagawin natin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay sa umaga pong ito. At pangungunahan po tayo ni Kuya Fer sa pambungad ng panalangin at ng buong worship team. Yes, Lord Jesus, patuloy ka po namin pinapupurihan, O God. Patuloy namin niluluwalhati, O Jesus, ang iyong pangalan, O God. Tunay nga, Panginoon, na nasa huling linggo na kami, O God, ng February na nandoon, na iningatan, ginabayan mo, Panginoon, yung buhay ng bawat isa sa amin. Kaya't patuloy ka namin pupurihin at sasambahin, O God, sa umaga nito. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord Jesus. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, pati ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo. Sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tama, at mga bagay na tinuring ko mayaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Yes, Lord Jesus. O Diyos, sa iyong lahat
Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. So Jesus. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Yes, Jesus, sige po tayo po'y manalangin. Ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. At dinako mo po kami sa lugar ito, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito na patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, Panginoon, dadakilain ang iyong pangalang Kristo Jesus. Salamat sa mga bagay, Panginoon, na patuloy mong pinagkakalob sa amin, Panginoon. Salamat sa mga kagalingan, Panginoon, sa kagalakan, Panginoon. Yes, Jesus, hallelujah. Salamat sa mga bagay, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakalob sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, patuloy ka namin pupurihin, sasambahin sa bawat araw na aming ginagalawan, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapalinis, Panginoon. Patuloy kami lumalapit, Ama, kung ano man ang aming mga pagkakamali, Panginoon, pagkakasala o nasabi man na hindi kalugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa umagang ito, Panginoon. At Lord, ganun din, nagpapatawad din kami sa mga nagkasala sa amin. At Lord, dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, na ikaw manguna sa aming gawain, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Lahat ng iyong gagamitin, Ama, ikaw ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa maghahatid ng mensahe sa umagang ito, Panginoon. Lord, ilagay mo lamang siya sa iyong likuran. Langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon, upang ang lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay yung ikaluluhati mo, ikararangal at ikatatas ng iyong pangalang Kristo Jesus, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay may gagawin ka, Panginoon. Marami kang pagagalingin na may sakit, Panginoon. Marami kang palalakasin, Panginoon. At Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito na lalabas kami sa sambahang ito na pinagpala mo ang lahat, Panginoon. At lahat, Panginoon, ang aming mga dalangin na sinagot mo at sasagutin mo pa ang iba naming panalangin, Panginoon. Lord, salamat sa mga hanap buhay, Panginoon, na pinagkakalob mo sa bawat isa, Panginoon. Ang source of income namin, Panginoon, Lord, patuloy ko magpapala, Panginoon. Lord, sakahan man ito, palayan man ito, Panginoon, gulayan man ito, Panginoon, Lord, trabaho sa gobyerno, sa private, Panginoon, Lord. Alam ko, Panginoon, ikaw ang kikilos at provide ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, alam namin, lalabas kami sa sambahang ito na pinagpala mo na ang bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid sa live stream, Panginoon. Ikaw din magpala sa bawat isa, Panginoon. Malayo man sila, Panginoon, pero maabot namin ito ng aming mga panalangin, Panginoon. Lord, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Bigyan nga po natin ang isang pinaka-the best na palakpak ang ating Diyos na dakila! Amen! Hallelujah! Patuloy tayo kumawit sa Kanya dahil tunay nga araw-araw, ranas na ranas at danas na danas natin ang kagalakan at kasiyahan sa piling ng ating Diyos. Hallelujah! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin.
Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Jesus, hallelujah. Sa bawat araw, pipiliin namin magpuri sa iyo, Panginoon. Dahil buhay na namin ang umawit at magpuri sa iyo. Hallelujah, hallelujah, Lord. Umaawit, nagpupuri, diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, napugay ang lahat. Papuri kay Yahweh,
Ikaw ang aming Diyos, Ama. Kaya't alam namin patuloy mong papupurihin ang aming mga buhay, Lord Father God. Alam namin patuloy mo kami pagpupurihin ng pagpapala, Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kalingan, Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na, pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagpapago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagpapago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang aking Diyos. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay tapat at hindi nagbabago sa aming mga buhay. Kaya't patuloy ka namin pupurihin at sasambahin, O God, sa aming mga buhay. At itataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan na tunay nga, O Diyos, na habang kami nabubuhay dito sa mundo, Lord, hindi kami magsasawa at hindi kami mapapagod, Panginoon, na magpurit, magpasalamat sa iyo, O God, sapagkat, Lord, tunay nga na sa iyong presensya, doon namin nararanasan yung kagalakan, doon namin nararanasan, Panginoon, yung kapayapaan, at dahil sa iyo, Lord God, nagtatagumpay kami sa buhay, kaya't patuloy na pasasalamat, Lord, ang aming inaalay, Panginoon, sa umagang ito. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, O Jesus. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko, Jesus. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang. Yes, O Jesus, Ikaw lamang, O
sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus.
Yes, O God. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus upang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po na kayo ang Diyos na gusto mo pong maligtas ang lahat ng tao. Ang sabi niyo po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, ipanalangin namin ang lahat ng tao, mga namumuno, upang magkaroon ng karangalan ng bayan dahil gusto niyo po'y maligtas ang lahat. Salamat po, kayo ang Diyos na hindi nagtatangay ng tao at si Kristo, salamat sa tinapos na trabaho ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa Kanyang dugo, natubos kami, napatawad, naligtas. Naging anak mo na ngayon nagpupuri, nagpapasalamat at i-bless niyo ang buhay ng bawat isa. Ang mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan ng gandang kabinataan, hanggang sa maliliit na bata. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. I-bless niyo po kami at patuloy po ang guidance ng Holy Spirit ang siyang sumama sa amin ngayong umaga. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God. Amen. Praise God. At sabihin niyo po sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. So, glory to God po. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong panalangin, sa inyong suporta, sa inyong mga tulong. Dahil pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paunlad ng paunlad ang iglesia. At higit po sa lahat, siyempre, yung ating kaluluwa. Yung patuloy na pag-develop po sa atin. So, salamat po sa nag-sponsor po sa pintura. At salamat din po sa, hindi ba nyo napapansin, na-upgrade po yung ating mga sound system. So, mga bago po ito. Mga bago po yan dahil sa inyong panalangin, suporta, tulong, na-upgrade po ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At 2 araw po yung in-install ni Kuya Ivan at ni Kuya John Ray. So, di ba, maganda ngayon sa pandinig, sa tainga. Malinis. Amen? So, hindi lang naman sa yan po'y bahagi din ng pagdidevelop sa ating mga kaluluwa. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa patuloy pong pag-i-invite natin. Yung patuloy nating pag-i-invite sa kaluluwa. Kasi ang tibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa. Kaya, pasalamatan natin ang Diyos sa mga nag-i-invite. Amen? At syempre, doon sa mga nag-share, alam niyo po, pag nag-share tayo ng gawain, nag-iibanghelyo tayo. Hindi mo alam yung kaibigan mo, kamag-anak mo, kakilala mo, magsusuicide na pala. Pero dahil doon sa simpleng pag-share mo, na bago ang pananaw sa buhay, naligtas yung kaluluwa, ikaw ang ginamit. Amen? Naalala ko po yung mayroong isang dalaga na sa Korea, namimigay po siya ng tracts. Ngayon, nung siya po yung namimigay ng tracts, walang pumapansin sa kanya. Wala, hindi siya pinapansin. Ang ginawa niya, nangusap sa kanya Banal na Espiritu. Sabi ng Banal na Espiritu sa kanya, pumunta ka sa ospital. Sigurado makikinig sa iyo yung mga nandoon. At pagpasok niya ng ospital, may nakita siyang butot balat na pasyente. May TB, may tuberculosis. Sinere niya, inalagaan niya, kinalingan niya. Alam niyo po kung sino yon? Yun po si Pulyong Gitcho, na mayroong pinakamalaking church sa Korea. Hindi mo alam yung isang kaluluwa na naligtas, hindi mo alam kung yan ay gagamitin sa milyon-milyon tao. Pero ikaw ang nag-share. May tao na hindi sumuko para ilabang ka. Amen? Nanalangin sa iyo para maligtas ang kaluluwa. Amen? So yan po yung topic natin ngayong pong umaga. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At
ako po'y nagagalak din dahil, siyempre, kumpleto sa church na ito eh. Ano ho? May kingdom helper, may men of influence, may mga volunteers, supporters, at saka po yung gifted people. Amen? Kaya may warriors. Kada umaga may nagpe-pray po dito. So kaya talaga pagka nagpagamit ang bawat isa, maliit po ang church na ito. Amen? Grabe, totoo po yan eh. Kasi tuusin mo na ang tupa, nanganganak ng tupa. Kaya tayo, dahil tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, naranasan natin yung kaligtasan. Pag ibinahagi natin yan sa iba, ganon din ang mangyayari sa kanila. Hindi natin sila susukuan sapagkat yan po yung tibok ng puso ng Diyos, kaluluwa. Sabihin mo sa iyong katabi, kaluluwa. Yan. Kaya, dahil ngayon, di ba, love month po ngayon, February pa, kaya ang title natin ay Jesus Loves Our Soul. Mahal po ni Jesus yung kaluluwa ng tao. Ang katumbas nga ng isang kaluluwa, kayamanan ng buong mundo eh. Pag binasa niyo po yung Marcos 8:36, sabi po doon, ay makamtan man ng tao ang kayamanan sa buong mundo. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaysa isang kaluluwa, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Hindi po masamang yumaman. Ang maganda no, mayaman ka na, ay ligtas ka pa. Amen? So, yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ano ho? Sabi po rito sa Roma 5:8, 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Amen? At tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Doon po sa Lucas 19 verse 10, sabi po rito, Lucas 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ano po? Tandaan po natin na Amen. Praise God. So, tandaan po natin na dati tayo parang tupang ligaw. At nasumpukan tayo ng Panginoon Jesus. Kaya nanaog si Jesus dito sa lupa para hanapit iligtas po tayo. Amen? So, sabi rito, how to respond to the love of Jesus for our soul. Paano ba tayo tutugon sa ginawang pagmamahal sa ating kaluluwa ng Panginoong Yesus? Number 1, listen to see. Ano ho? Ito po yung istorya sa Marcos chapter 10, verse 51 to 52. Ito po ay kasaysayan ng buhay ni Bartimeo, isa pong bulag. Amen? Kaya nga, ang number 1, makinig ka nang makakita. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Amen? Ito po si Bartimeo, bulag. Ano ho? Ang kalagayan po ni Bartimeo, tandaan niyo po, una, bulag siya. Hindi alam ang patutunguhan. Napakahirap po ng bulag. Walang direksyon ang buhay niya. Amen? Kung hindi mo akayin siya, hindi siya makakapunta doon sa kanyang pupuntahan. Pangalawa, ang isang bulag, nasa dilim. Bakit? Hindi siya nakakakita eh. Kakapakap ang ganun. Amen? Pang-apat, namamalimos. Habang buhay siyang nanghihingi, habang buhay siyang humihingi ng tulong. Bulag eh. Amen? Panlima ay wala ng pag-asa. Di ba ang isang bulag para bang siguro gusto na laan niyang mamatay na laan siya. Amen. Hopeless. Amen? At ang isang bulag, tandaan nyo, walang pumapansin gaano. No, hindi masyado siya napapansin. Pero salamat, may Jesus na nakakapansin sa isang bulag. Amen? Alam niyo po,
ang buhay natin, nung wala pa tayong relasyon kay Kristo, spiritual blind tayo. Bulag talaga tayo eh. Amen? At ito pong panahong ito, si Bartimeo, narinig niya na may Jesus na nagpapagaling, nagpapalaya, nagliligtas, nagpapatawad. Wala na eh. Wala na siyang chance. Ang ginawa po ni Bartimeo, nag-abang na siya. Alam niya daraan si Jesus. Ano ho? Alam niya daraan si Jesus. Naghintay siya. Wala na. Sa salitang kalye, ito na lang ang alas ko eh. Di ba? Sa salitang kalye, ito na lang ang alas ko. Wala na akong pag-asa eh. Pero, alam niyo po, ang tanging sandata na laang ni Bartimeo, pandinig. Sabi mo sa katabi, pandinig. Amen. Hello. Nung maramdaman niya, kasi isang bulag, nag-ooperate lang yan sa pandinig eh. Yun na lang ang kanyang direction eh. Narinig niya yung yabag ni Jesus. Ito na ang iniintay ko. Nung lumampas si Jesus, nakalampas na si Jesus eh. Nagsisigaw siya. Sabi ni Bartimeo, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sigaw siya ng sigaw. Hindi siya nahiya. Amen? Kasi alam niya, ito yung susolusyon ng problema ko eh. At pinipigilan siya ng mga alagad. Ang sabi sa kanya ng mga alagad, ng mga tao, huwag ka maingay, huwag ka maingay. Pero lalo siya nagsisigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen. Pakihandle po ng mga bata na po para. So, nandoon po na ang nag-ooperate na lang po sa kanya ay pandinig. Nakalampas na po si Jesus, pero tingnan niyo po ito, keyword. Napansin siya ni Jesus. Napansin. Sabihin mo sa iyong katabi, napansin. Kung walang pumapansin sa iyo, makinig po kayo. Marahil, hindi ka pinapansin ng kaibigan mo, kamag-anak mo, o mga taong inaasahan mo na mapansin ka. Sa mundong ito, tandaan mo, napapansin ka na Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, napapansin ka na Jesus. Ang ginawa po ng Panginoon Jesus, ipinatawag niya po si Bartimeo. Sabi niya po sa mga alagad, tawagan niyo si Bartimeo. Ito po yung text, ito po yung verse sa Marcos chapter 10, verse 51 to 52. Ang sabi po ni Jesus kay Bartimeo, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Sumunod. Sabi po ng mga Bible scholar, hindi man kasama si Bartimeo sa 12 alagad, pero naglingkod siya sa Diyos. Ano ang nagpadilat sa mata ni Bartimeo? Pandinig. Sabi mo sa iyong katabi, pandinig. Yung pandinig niya ang nagpadilat sa kanyang mata. Amen? Alam niyo po, sabi po doon sa 2 Corinthians 4:4, dati, binulag tayo ng sanlibutan ito.
tayo pong lahat. Kahit po ako, ang naririnig ko dati noon, natinig, dikta ng barkada ko. Dikta ng mga kasama ko sa fraternity. Dikta ng tao. Kaya nga nung panahon ngayon, nagsanga-sanga po yung problema natin. Dahil ibang tinig ang narinig po natin. Alam niyo pa, missing link ito ng tao sa panahong ito. Pag mali ang impormasyon mo, mali ang buhay mo. Pag mali ang naririnig mo, sigurado, mali ang direksyon ng buhay mo. Pero salamat po sa Lord. 23 years na hawak ni Satanas ang kaluluwa ko. Kasi nga, tinig lamang ng tao narinig ko eh. Ako'y pinanganak 1968. Nakakilala ako sa Lord 1991. Na merong ina ng tahanan nag-anyaya sa akin. Nang sabi niya sa akin, hindi ako sinukuan. Pagbigyan mo naman kami, ngayon lang. Pagkatapos nito, wag na, hindi ka na namin iimbitahin. Sumama ka lang ngayon. November 1991, doon po sa aming barangay, sa Tanawan, sa Kali. Nakatsinelas lang ako na may nagpipreach sa pastor. Naakala ko, yung buhay ko ang pinipersonal niya ako. Hindi ko alam, ang Diyos na pala ang tumawag. At nung araw na yon, tinanggap ko ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagkaroon po ako ng relasyon sa Kanya. Amen? Kaya, ganun po ang buhay natin. Kagaya ni Bartimeo, nabulag tayo. Spiritually blind. Pero salamat nung tayo nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Naintindihan natin ang Biblia. Alam niyo po ba ang pinakakawawang tao sa mundong ito? Tanungin niyo po ako, ano? Ang pinakakawawang tao sa mundong ito, una po, yung taong walang relasyon sa Diyos. Yan po ang pinakakawawang tao sa mundong ito. Bakit? Marami kang tinig na maririnig. Amen? Ang pinakakawawang tao sa mundong ito, yung hindi alam ang Bible. Amen? Hindi mo alam yung nakalagay sa Biblia. Ay, siyempre, di ba, may tinig ng social media, barkada. So, yan ang pinakakawawang tao. Hindi alam ang Biblia. Pangatlo po, ang pinakakawawang tao ay yung walang spiritual family. Amen? Kaya, pasalamat tayo po kay Lord dahil meron po tayong spiritual family. Ano ho? Meron po tayong nakakarinig po ng salita po ng Diyos. Salamat po sa mga bagong kaluluwa. Palakpakan po natin ang Diyos sa pamilya po ni Ate Eva. So, glory to God. Yan. Ito po, sa unahan pa. Sabi ko po sa inyo, maliit po ang church na ito. Kasi may nag-invite po sa kanila. Amen? Hello? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa mga bagong kaluluwa. Kaya, ang kawawang tao, yung walang spiritual family. Although may biological family tayo, papaano kung hindi Kristiyano yun? Hindi, wala tayong malirinig, hindi natin malalaman ang banal na utos ng Diyos. Amen? Kaya, bless tayo. Pag linggo, na-fellowship tayo, may mga cell group pa tayo, may mga mentoring pa. Kasi nga, spiritual family ang tawag dyan. Pangapat, ang pinakakawawang tao ay yung hindi alam yung purpose sa buhay. Yan po ang pinakakawawang tao. Hindi alam yung purpose sa buhay. Pag hindi alam ng taong purpose sa buhay, mag-a-access ng panahon, oras sa maraming bagay. Pero pag alam mo, ang purpose ng Diyos sa buhay mo, may focus ka. Sabi mo sa katabi, may focus ka. Hindi dikta ng tao, sino man tao,
ang ginagawa mo kundi dikta ng salita ng Diyos. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. At syempre, panlima, ang pinakakawawang tao sa mundong ito, yung hindi nadidevelop. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi nadidevelop. So, yan ang dahilan, yan ang mabiyayang dahilan kung bakit tinawag tayo ng Diyos. Kasi nga, kawawa talaga. Napapansin nyo sa mundo, iba po yung pinagkakaabalahan nila. Pero mahal natin sila, ipinagpe-pray natin sila. Kaya yan, 5 yan. Yan ang pinakakawawang tao. Ang pinakakawawang tao ay ang taong walang relasyon sa Diyos. Ang pinakakawawang tao ay walang alam sa Bible, walang spiritual family, hindi alam ang purpose sa buhay at hindi nadidevelop. Amen? Pero salamat sa Diyos, naririto tayo dahil gusto nating paglingkuran ang Diyos. Gusto nating maganap ang purpose niya sa buhay natin. Amen? So, dapat bilang tao, ang maging tugon natin sa pagmamahal po ng Panginoon Hesus, makinig ng makakita. Kagaya po ni Bartimeo. Grabe si Bartimeo po, naglingkod. Hindi man siya kasama sa 12 disciple, pero nag-serve siya. Siyempre, yung isang bulag, yung makakita ka, napakagandang biyaya na ng Diyos yan. Hindi na humihingi yan ng kwan eh. Hindi na humihingi ng anumang bagay na sa kanya yun ang pinakamahalaga. Tulad natin, napakahalaga na may relasyon tayo sa Diyos at alam natin ang banal na kasulatan. Amen? Yan po yung mapayapang buhay. Pansinin nyo, sa mundong ito, kapag hindi mo alam yung Biblia, ito ha, na-obserbahan ko lang ito sa aking pagsusuri. Pag walang relasyon sa Diyos ang tao, hindi alam ang Biblia, 2026 ngayon, di ba? Pinoproblema na nila 2028. Amen? Hello? Bakit? Walang relasyon sa Diyos. Ay, ito po kasi ang sabi ng Biblia eh. Ito po, i-take note nyo. Basahin nyo po yung Santiago 4:13-15. Ito po ang realidad. Kasi ang tao maraming pinaplano, iniisip, binabalak eh. Tingnan nyo po, Santiago 4:13-15. Sabi po rito, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ito po ang sabi po sa verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip, sabihin ninyo, kung loobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. May nakakaalam po ba na bukas buhay pa tayo? Hindi natin alam eh. Hello? Pero alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin ang Santiago 4:13-15. Kaya ng lahat ng ating mga plano at balak, Lord, bahala na po kayo. Kung loloobin nyo, buhay pa kami. Amen? Mangyari po ang inyong purpose. Kaya ang Diyos may control eh. Hello? Yan ang advantage ng may relasyon sa Diyos. Alam ang Bible, may spiritual family, at alam ang purpose sa buhay. Amen? At yan ang advantage. Hindi tayo nagpapanik, payapa tayo. Kaya tayo po ang gagamitin ng Diyos para, mahal natin ang mga tao. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Yung po yung number 1. Makinig ng makakita, kagaya ni Bartimeo. Tugon yan sa ginawang pagmamahal sa atin ni Jesus, sa ating kaluluwa. Number 2. Bema siyang katabi, number 2. Number 2, bring souls to Him. So, naipapadama natin, bilang tugon ng pagpapadama sa atin ng Panginoon Hesus, ng Kanyang pagmamahal dahil sa kaligtasan ng ating kaluluwa, magdala tayo ng kaluluwa sa Kanya.
Kasi mayroong tao na hindi sumuko sa atin eh. May mga tao na nanalangin sa atin, nagsakripisyo, nagtanim sa atin para maligtas ang ating kaluluwa. Yung tinanggap natin yung kailangang gawin din natin para sa iba. Sabi po rito sa Marcos chapter 2 verse 3 to 4. Sabi po rito, kasi nung panahon ngayon, si Jesus ay nasa isang lugar, sa isang bahay. At ang daming tao. Pinupuntahan siya ng mga may sakit. At talaga ang mga tao, parang mga tupang walang pastol. Ngayon, merong isang paralitiko. Sabi dito, basahin natin. Sa Marcos chapter 2, verse 3 to 4, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Posible ang 4 na ito ay na may dala ng paralitiko kay Jesus. Posible na hindi naman direktang sinabi sa Bible, pero posible na nakaranas din sila ng pagmamahal, pagpapatawad at pagliligtas ng Panginoon Jesus. Hindi nila gagawin doon sa taong yun na magbigay sila ng panahon at oras para dalhin kay Jesus. At posible po, kaibigan din nila ito. Amen? To sa inyo may hadlang. Kaya, tingnan nyo po, pag tayo nag-aakay ng kaluluwa kay Jesus, may hadlang eh. Di ba, minsan, parang ang daming hadlang. Hello? Para makapag-akay ka ng kaluluwa. Pero, gumawa po ng paraan itong 4 na lalaking ito. Maraming tao. Alam nyo, para mailapit lang nila kay Jesus, yung paralitiko, binakbak nila yung bubong. Binakbak po nila. Amen? Hello? Kaya minsan talaga, pag nag-akay tayo ng kaluluwa, gumagawa tayo ng paraan eh. Kasi ang tibok ng puso ng Diyos, kaluluwa eh. Kahit nagagalit sa atin ng mga tao, kahit pinipersecute tayo, pilit pa rin natin silang dinadala sa Panginoon. Kahit anong sabihin nila. Amen? Kasi mahalaga po yung kaligtasan. At to make the long story short, di ba ito pong paralitikong ito, ay pinagaling. Una, sabi ng Panginoon Jesus, pinapatawad na ang kasalanan mo. Kaya, ang malubhang sakit ng tao, spiritual eh. Sabihin mo siyang katabi, ang malubhang sakit ng tao, spiritual. Alam mo, ang una pong pinagaling ni Jesus sa paralitik ito, spiritual. Sabi ni Jesus, pinapatawad na ang kasalanan mo. Sabi niya, bitbitin mo na ang higaan mo, magaling ka na. Bago po yung physical. Di ba? Nung tayo tumanggap sa Panginoon, una, spiritual ang pinagaling eh. Di ba? Lord, inaamin ko po, ako po yung nagkamali. Ako po yung isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon. Nagkaroon tayo ng spiritual healing eh. Amen? Ganun po ang nangyari sa paralitikong ito. May ginamit. Sabi mo siyang katabi, may ginamit. Why we need to win souls? Bakit ba kailangan nating magdala ng kaluluwa? Number 1, the soul winner brings joy to the Savior. Kapag daw tayo nagdala ng kaluluwa sa Panginoon, unang-unang nagagalak ay ang langit. Ang unang-unang masaya ay ang tagapagligtas sa Jesus, ang langit. Sabi po rito sa Lucas 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. So, grabe. Nagagalak pala ang langit. Mismong ang tagapagligtas ang Panginoon Jesus pag nagdala tayo ng kaluluwa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may pinaplano na akong isasama sa church. Amen? Kasi nagagalak po ang langit. Natutuwa. Amen? Pangalawa,
The soul winner brings joy to the sinner. Mismong ang masaya, yung taong naligtas. Yung taong dating bulag na nakakita. Nakakilala, nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Siya mismo ang masaya. Nasa Bible ba yan? Nung si Felipe po ay nag-iibanghelyo sa Gawa, chapter 8, ang sabi sa kanya ng Espiritu Santo, may dumaan kasing opisyal ng gobyerno, nakasakay sa karawahe, na itong opisyal na ito ay ingat yaman ng reyna ng Ethiopia. Siya po ay maka-Diyos, kaya lamang kulang, religious. Amen? Kasi nagbabase siya ng Bible eh. Amen? Hindi lang niya maintindihan. Ang sabi po ng Espiritu Santo kay Felipe, sabayan mo. Ang ginawa ni Felipe, sumakay siya sa karawahe. Sabi niya doon sa opisyal, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Ang sabi po ng opisyal, kasi ang binabasa ng opisyal, aklat ng Isaias, yung Isaias 53, na ang nakalagay doon ay si Jesus ay pinarusahan, hinampas, pinatay, muling nabuhay. Yun ang binabasa niya. Ipinaliwanag po yun ni Felipe. Amen? Kaya tayo po, kailangan din natin magpaliwanag sa tao kung gaano kahalaga yung relasyon sa Diyos. Amen? At to make the long story short, ito pong opisyal na ito, naniwala kay Jesus. Sumampalataya siya kay Jesus na sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ang tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Kaya ito po yung tagpo doon sa... Ito po yung tagpo na doon, pagka binasa niyo po yung Gawa 8:38-39, ang ginawa, nung makakita po sila ng tubig, nagpabautismo po itong opisyal. At nung wala na po si Felipe, tuwang-tuwa ang naligtas na opisyal. Hindi natin babasahin na yan. Yan pala, nandiyan pala eh. Amen? Praise God. Hallelujah. Habi dyan, pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Yun ang keyword doon sa verse 39. Tuwang-tuwa siya. Kaya, the soul winner brings joy to the sinner. Hindi lamang ang natutuwa, ang nagagalak, ay ang tagapagligtas. Maging mismo yung taong naligtas, kagaya ng opisyal na ito. Pangatlo, the soul winner brings joy to the saints. Ano ba yung saints? Tayo yon, mga kapatiran, pamilya ng Diyos na iniligtas. Amen? Pag binasa niyo po yung Gawa 15 verse 3, kasi sayang po ito ni Pablo at ni Bernabe, sabi po rito, Gawa 15 verse 3, isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. Amen? Pag may bagong kaluluwa dito, masaya ba tayo? Masaya po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami pong bago na kaluluwa. Sa isang pamilya, na halimbawa yung apo ni Kuya Per, si Jahail, nung ipinanganak yun, di ba masayang pamilya? Amen? May nadagdag. Yung anak ni Kuya Renz. Ganon din po, dalawa po yung ating kapatid na nanganak. Yung isa pamangkin po ni Ate Sen. Amen? Anak ni Ate Jennifer, yung bagong kapatid din natin na taga Bisal, na dumadalo po dito. Ang pangalan niya ay John Aser. Di ba masayang pamilya? Kapag ka may baby, may bagong panganak. Si Ate Remy na lang masaya-masaya sa kanya nga po eh. Amen? Nasaan ba si Ate Remy? Nandun sa laban. Amen.
Di ba himala kay Ate Rina? Himala po yun. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, the soul winner brings joy to the saints. Kagaya po ni na Pablo, nung ibalita nila, ni Pablo at ni Bernabe sa mga kapatid, na ang dami nang nahihikayat, sumasampalataya mga hintil, nagalak po sila. Hello? Yan ang dahilan bakit kailangan natin mag-uwi ng soul, nagagalak ang tagapagligtas, nagagalak mismo yung iniligtas, at nagagalak yung mga mananampalataya, yung pamilya ng Diyos. Ngayon, amen. Para makapagdala tayo ng kaluluwa kay Jesus, sa kapanahon na natin ngayon, papaano ba? Magandang tanong yan. Sabihin mo sa katabi, papaano ba? Halimbawa, mag-pray ka muna. Yan number 1, pray. Mag-pray ka ng 2 tao. Mag-pray ka ng 2 tao. Wala kang gagawin. Pray ka laan ng pray. Pray mo laan siya. Kung sino man yun. Subukan mo. Simulan natin ngayon. Ngayong araw na ito. Simulan mo na manalangin ka ng 2. Hindi mo muna siya. Basta pinagpe-pray mo siya. Pangalawa, care. Pag sinabing care, gawa mo siya ng mabuti. Amen? Hello? Kagaya nung 4 na lalaki. Amen? Nagbigay sila ng panahon oras, gawa mo siya ng mabuti. At siyempre, pag sinabing care, minsan kasama dyan ang bulsa. Amen? Ay bago yan eh. Hello? Kung gusto mo talagang maakay siya sa Diyos, gagawa ka ng paraan. 3 S. Show kindness. Pakita mo yung kabutihan. Yun yung care eh. Amen? Hello? Kung kailangan dalhan mo ng sabaw, kapitbahay mo, amen. Kabutihan yun eh. Hello? Hindi tayo makakapag-win ng kaluluwa kung hindi rin tayo mamumuhunan. Kailangan natin filterizer. Kung sa kuwan ba, hindi mananampalataya yan eh. Bago yan eh. Kung meron lang na pakitaan natin ng kabutihan, padama natin ng pag-ibig, share Jesus. Yun ang care eh. Amen? Hello? Maliit nga ang charge na ito. Pag bawat isa, ay ginampanan natin to. Mula ngayon, mag-pray ka muna, 2 lang. Amen? Pag-pray mo yon, tapos care. Gawa mo siya na mabuti. Ginagawa na po yan ng marami dito. Hello? At syempre, pangatlo, share. Share mo yung pag-ibig ni Jesus. Ewan ko, pag hindi ka niya pinagbigyan, na maisama mo rito sa church. Ma-invite mo. Yan 3 yan. Pray, care, share. Para makapagdala tayo ng kaluluwa kay Jesus sa panahon natin ngayon. Siyempre, nandun ang tulong ng Banal na Espiritu. Nag-pray ka nga eh. Amen? Mo nang dinikdik sa prayer eh. Kung ilan mang araw mo pinagpe-pray mo. Tiyempo ko lang. Amen? Nagkaroon ka ng pagkakataong gawan siya na mabuti, pinakita mo. Kung may sasakyan ka, nadaanan mo, sakay mo. Amen? Hello? Kabutihan na yun eh. Hello? Kung meron ka naman at alam mo namang nangangailangan na yun ang makakasolusyon, bakit hindi mo bigyan? Amen? Yun ang show kindness. Ginawa yan ng Panginoon Jesus sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ano pa yung number 2? Bring souls to Him. Pangatlo, preserving the soul. Hindi pwedeng basta lang sila naligtas. Hindi pwedeng nagkaroon lang sila ng relasyon sa Diyos. Pangatlo, alagaan natin sila.
Sabi mo sa katabi, alagaan natin sila. Yung isang bagong panganak, pagkatapos niyang ipanganak, saan siya dadalhin? Sa school. Gagabayan siya doon. Amen? Sabi po rito sa 1 Peter chapter 5 verse 2. Tignan niyo po, sabi po ni Pedro, 1 Peter 5:2, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto nyong makapaglingkod. Pagkatapos ang tao ay maligtas, nasama na natin dito, kailangan alagaan natin. Kaya may responsibility tayo eh. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, pagka may bago, yun ang ating pukusan. Yun ang ating entertainin dito. Yun ay malasakit. Show kindness yun. Amen? Spread love. Amen? Sapagkat, alam niyo po, yan ang heart ng Panginoon Jesus eh. Ano? Kaya sabi niya kay Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, alagaan mo aking tupa. Sa John 21, verse 16. Amen? Alam niyo po ba, pag tayo po ay nasa langit na, pagharap natin sa Panginoon Jesus, ito, didiinan ko po, kung bakit mahalaga sa Panginoon Jesus yung kaluluwa. Amen? Pag binasa niyo po yung Mateo 25, verse 31 to 40, hindi ko na po sinulat yan dyan. Ang paghahari ng Diyos para daw pong pastol na pagbubuko rin niya ang tupa at kambing. Amen? Sabi po daw, pag binasa niyo yon, titipunin po lahat ng tao. Siyempre, Panginoon Jesus yun. Amen? Ihiwalay ang tupa sa kambing. At sasabihin po ng Panginoong Jesus, sa mga nasa kanan, yung nasa kanan, tayo yon. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw yon. Amen. Sasabihin niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo sa kahariang inihanda sa inyo noong pamang una. Sapagkat ako'y nagutom, inyong pinakain. Ako'y nauuhaw, inyong pinainom. Ako'y nagkasakit, inyong dinalaw. Nabilanggo, inyong pinuntahan. Ako'y walang maisuot, inyo akong pinaramtan. Naging dayuhan na inyong pinatuloy. Di ba, sasagot po yung mga tupa nasa kanan. Panginoon, kailan po namin ginawa yan? Nang ginawa nyo ito sa alagad kong ito. Sa akin nyo ginawa yan. Ano ba ang point doon? Kaluluwa po yun. Amen? Hindi po, yun ang sasabihin ng Panginoon kaluluwa eh. Hindi niya sasabihin na, although ang mga church may pangalan, hindi sasabihin doon na, ikaw ay malaking church kayo, ikaw ay GIL, ikaw ay CCF, ikaw ay Victory, ikaw ay JLBCI. Hindi sasabihin yun eh. Yung mga name na yan, name lang yan eh. Pangalan lang yan eh. Alam niyo po ang sasabihin doon ng Panginoon? Ako'y nagutom, inyong pinakain, nauhaw, inyong pinainom. Ako'y nagkasakit, inyong dinalaw, nabilanggo, pinuntahan. Sino yon? Tanungin niyo pa ako, sino yon? Kaluluwa yon. Amen? Hello, may natututunan po ba kayo? So although ang church, yung mga name ng church, building, ginagamit lang ng Diyos yan, salamat, may mga pangalan yung church para matipon, ma-identify kung saan sila dadalo. Pero pagdating sa langit, hindi yan itatanong. Amen? Ang itatanong doon yung kaluluwa. Hello, kaya sabihin mo sa katabi, dapat pala magmahal tayo sa kaluluwa. Amen? Hello. Ngayon, how to preserve the soul. Siyempre,
member, bagong panganak na sanggol. Bago. So, kailangan dalhin sa school yan habang lumalaki. Dalhin natin sa cell group member. Amen. Hello. Amen. Kaya nga, ang pinakakawawang tao, hindi na-develop eh. Hello. Yun ang pinakakawawang tao, hindi na-develop. Yung bata, pagkapanganak niya, kailangan mag-school yan. Paglalaw, magiging leader yan. No. From member to cell group member. Dahil, kaya natin. Bawat isa sa atin, may potential tayo. Walang ipinanganak na leader, nadidevelop po yan. Sabi mo sa katabi, nadidevelop yan. Pagka close na kayo, dalhin mo dito sa training process. Pag Wednesday. Amen? Kasi hindi pwede, kawawa tayo. Mamamatay tayo, ganun na laan tayo. Hindi tayo magkakapag-akay ng kaluluwa. Amen? Lahat tayo, hindi tayo pare-parehas, pero inilagay yan ng Diyos sa puso natin. Na may mga kamag-anak tayo, kaibigan, na dapat din tayong akayin. Kumare mo, kumpare mo, kakilala. Hindi pwedeng tayo lang. Sabi mo sa katabi, hindi pwedeng tayo lang. Kaya nga tayo muna eh. Sabi mo sa katabi, tayo muna. Kasi kung anong narating natin, yun lang ang pwede nating ibahagi. Yun ang pwede nating maipasa. Siyempre, pagka iyan po ay naging dumaan sa training, kaya nga ngayon pong March, simula na po dito yung School of Evangelism, yung mga bago, ang dami pong dumadalo rito pag Miyerkules. Si Ate Sen nga, ang kasama nung Miyerkules, 8. Mga kabataan, mga bata. Amen? Hello? Aba, hindi mo alam, doon sa isang bata ngayon, si Billy Graham pala yun. Amen? Hello? Hindi pwedeng walang training. Kaya kung nakapag-aral ka na ng School of Evangelism, pwede ka dumalo, mastery. Isama mo yung mga sinesal group mo rito. Para hindi tayo maging kawawa. Hindi sarili lang tayo nakapokus, kundi sa kaluluwa. Amen? Pagka na dumaan sa training process, magiging cell group leader yan. May kaluluwa na ipagkakatiwala sa iyo ang Diyos. Mamahalin mo yan. Kaya nga ngayong meeting March, yung mga cell group ko pong iba, ipapasa ko na sa iba. Para makapag-cell group ako doon sa mga bago. Amen? Kaya kung gagalaw lahat tayo, maliit ang church na ito. Kompleto kasi sa church na ito kailangan lang gumalaw. Lahat tayo, ako, nagpapaturo. Dumadalo din po ako sa seminar. Kasi, we are not perfect, but we work in progress. Aalis tayo sa comfort zone. Walang isda sa comfort zone. Sabi mo sa katabi, walang isda sa comfort zone. Tandaan niyo po, ang tibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa. At pagkatapos po nung naging leader ka na, hindi mo alam, baka yung sinisiran mo ay pastor, pastora, o maghahawak yan ng leader. Hindi magiging leader of leaders yan, ma-invite yan sa mga anniversary, ma-invite na yan, magsasalita sa seminar. Ang tawag doon, leaders of leaders. Kaya may process Kayo may pangarap sa inyong mga anak. Hindi pwedeng bata lang yan. Papapag-aralin nyo yan. Dadaan sa process yan. Para maging independent yan. At yan ay may ipagkakatiwala din ang Diyos sa Kanya. Para ma-preserve natin ang soul. Amen? Sa eskwelahan, di ba, nung naalala ko po, sa eskwelahan, di ba, may mga kaklase po kami na isang notebook lang yung dala, para bang feeling niya ay magaling siya. At minsan ay paminsan-minsan lang pumapasok. Hindi po. Wala namang magaling, walang pulido. Pero kahit po yung mga guro, dumadalo din sila di ba nagdo-doctorate sila, walang hinto ng pag-aaral. Kasi pagka huminto tayo,
mamamatay yung apoy sa ating puso. Yung momentum ng anointing of evangelism, mamamatay po yun. At malulungkot tayo. Alam niyo po kung bakit minsan malungkot tayo? Naisip niyo po ba yon? Baka hindi natin sineshare yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Gusto niyo po maging masaya? Kagaya ni Pablo at Bernabe, share niyo ang gospel. Ay yung taong naligtas, mismo masaya siya. Pati po yung tagapagligtas. At tayong lahat, masaya po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po? So, kailangan sabihin ko po ito dahil ito ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen? At ang plano po ng Diyos sa atin, ito po nakalagay dito sa John 15 verse 16. Ito po yung plano ng Diyos sa atin eh. Sabi po rito, John 15 verse 16, hindi nyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga. Amen? Maliwanag. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga. Pangalawa, manatili ang bunga. Yun ang preserving. Upang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalay, ibibigay ko sa inyo. Plano ng Diyos sa atin, nakalagay sa John 15 verse 16, magbunga. Pangalawa, manatili ang bunga. Pangatlo, ibigay ang ating kahilingan. Yan ang gusto po ng Diyos. Amen? So, good morning po. Magandang umaga po sa atin lahat. Mag-isa nasa live stream. Ito po ang napag-aralan natin. How to respond to the love of Jesus for our soul. Number 1, listen to see. Makinig nang makakita. Bring soul to Him. Magdala tayo ng kaluluwa sa Kanya. Preserving the soul. Alagaan natin yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tayo po'y tumayo at pasalamatin natin ang Diyos. Lord, salamat po na hindi po kami kawawa, kundi kami po'y kahanga-hanga. Dahil may relasyon kami sa inyo, dahil alam namin ang Bible, dahil may spiritual family kami, dahil alam namin ang purpose niyo po sa aming buhay, at patuloy niyo kami dinidevelop. Ngayon pong umaga, maraming salamat po sa inyo pong buhay na salita. Kami laging nagpapakumbaba. Yung ipinagkaloob niyo pong buhay, taon ng aming buhay na nalalabi sa mundong ito. Gamitin niyo kami. Marami pong tao ang hindi paligtas. Kawawa po sila. Mga taong walang relasyon sa inyo. Samahan niyo kami. Tulad po ng panalangin ni Moises. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kami paalisin dito. Kailangan namin ng inyong pong presensya. Gusto niyo po iligtas ang lahat ng Pilipino. Lahat ng tao. Dati po kami bulag, pero hinanap mo, nakakita, nalaman namin ang purpose niyo po sa aming buhay. Samahan niyo kami. Lagyan niyo po ng habag sa aming puso. Marami pang pamilya namin na hindi ligtas. Kaibigan, kamag-anak, kaklase, kasama sa trabaho. Pinili niyo kami para magbunga. Manatili ang bunga. Upang anumang hilingin namin sa inyo, ipagkakaloob niyo. Salamat, meron po kami spiritual family na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin. Salamat sa aming mga mentor. Salamat may Body of Christ na pinaguhugutan namin ng lakas.
at sa tulong mo. Thank you, Jesus. Kausapin natin si Lord ngayong umaga. Sambahin natin siya ng buong puso. If you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Lord, walk in freedom. If you bear His name, sing the song forever in amen. Song forever and amen. Just cry, oh holy, nations cry, oh holy, the lifted high, oh holy, holy forever. Let's cry, oh holy, nations cry, oh holy, the lifted high, oh holy, holy forever. Pinapasa po ng Panginoon ng compassion, habag sa ating puso, sa mga kaluluwa. Your name and above them all. All thrones in dominions and powers and positions, name stand above the all. Your name, highest your name. Nire-restore ng Diyos ang relationship mo sa Diyos. Hindi ka kawawa. May relasyon ka sa Diyos. Pinapalakas ka ng Diyos ngayong umaga. Dahil alam mo ang salita ng Diyos. May nananalangin sa iyo. May spiritual family ka. Your name is the highest, your name is the highest, your name stands above them all. Throne and dominion of power, your name stands above them all. Cry, oh holy, nations cry, oh holy, lifted high, oh holy, holy forever. Sambahin mo si Jesus. Siya ang sagot sa kahilingan mo. Dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Napapansin ka ng Diyos. Kagaya ni Bartimeo, napapansin ka ng Diyos. Yung kahilingan mo, ilapit mo sa Diyos yan. Pinapalakas ka ng Diyos. Pinapagaling ka ng Diyos. Gagamitin ka niya. May mga kaluluwang paalagaan sa iyo, inihahanda ka ng Diyos. Yung mga pagsubok mong naranasan, preparation yan. Miss lumakas ka. Miss matatag ka ngayon. Miss mahal mo ang Diyos ngayon. Oh, holy, holy
forever. Jesus reign over our family. Jesus reign over body of Christ. Jesus reign over the Philippines. Jesus reign over the world. Nakikita ng Diyos ang pagpapakumbaba mo. Nakikita ng Diyos yung pagsusuko mo ng buhay sa Kanya. Nalulugod ang Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Lord, thank you po sa umaga pong ito, Panginoon. Sa pagmamahal mo po sa mga kaluluwa. Lord, thank you na may mga nagsusuko ng buhay sa inyo ngayong umaga. O Diyos, kung kayo po ay ngayon laan nakadalo, narito man kayo physically, nasa tahanan man po kayo, nasa ibang bansa man kayo, marahil wala kang nakikita. Kagaya ni Bartimeo, nasa dilim, hindi alam ang patutunguhan, walang pag-asa. Napapansin ka na Jesus ngayong umaga. Huwag kang susuko. Ito na yung pagkakataon na tinatawag ka ng Panginoong Jesus. Sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pamahal. Napapansin mo ako. Inaamin ko po, malaki ang aking pagkukulang. Ako'y nagkamali. Patawarin niyo po ako. Mahabag po kayo sa akin. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon Jesus, na ngayon, ako'y anak mo na. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, thank you po na ngayon pong umaga, nakikita niyo po yung mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahang kabinataan. Narito man sila, nasa mga tahanan man sila, nasa ibang bansa man sila. Salamat po ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sila po'y naging anak mo. Kami po'y naging anak mo, O Diyos. At dalangin ko po ang Banal na Espiritu ang gumabay sa buhay po ng bawat isa. Salamat din po sa buhay na wala hanggan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maganda po ang inyo pong purpose. Salamat po na lagi kaming mananalangin. Lord, magke-care din po kami sa aming kapwa. Yung kaligtasang natanggap namin sa inyo, ibabahagi din namin ito sa mga taong hindi paligtas. Kasama ng aming mga mahal sa buhay, kaibigang kakilala. At salamat po, lagi po namin isi-share sa Jesus. Thank you po. Lagi po kami mag-i-invite. Kagaya po noong 4 na lalaki na dinala ang paralitiko kay Jesus. Lord, maging instrumento kami habang nabubuhay kami, sapagkat nagagalak po kayo pagka kami po'y nakapag-akay ng kaluluwa. Nagagalak din yung taong naligtas at kami mismo. Salamat po sa anointing of evangelism na pinagkatiwala nyo sa amin. Lord, yung mga personal request ng bawat isa, ito po'y bonus lang. Pagpapalaan nyo po yung pamilya ng bawat isa. Yung mga nag-a-apply sa trabaho, matatanggap po sila. Yung mga nag-aaral, aakit sila ng entablado. Magkakatrabaho at gaganda ang buhay. I-bless niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Ang mga magsasaka, aani na masagana. Salamat po sa tubig. Ang mga naghahalaman, mga may poultry na manok at itik, mga negosyante, mga nagtatrabaho sa gobyerno o private sectors, mga OFW, salamat sa promotion. Wala kayong lalampasan. Hindi po kayo magkukulang sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, kami at ang pamilya po namin ay maglilingkod sa inyo. Thank you po at maraming salamat po. We are blessed at dalangin namin lagi na yung habag mo sa aming puso ay padaluin nyo araw-araw para sa mga kaluluwang naliligaw. Thank you po at i-bless din nyo po, Ama, ang aming bansa. Mahal nyo ang aming bansa. Kung paano nyo kami iniligtas, ganyan din pong gawin nyo sa lahat ng Pilipino, mula sa aming Pangulo, sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, ay iligtas din niyo po ang kanilang kaluluwa.
Salamat po at mangyari po ang inyong purpose at plano sa aming bansa. Ang mga tao maraming pinaplano at iniisip, pero ang kalooban niyo pa rin po ang magaganap. O Diyos, parangalan niyo po ang dapat parangalan sa aming bansa. Itama ang dapat itama. Ilagay ang dapat ilagay. Alisin ang dapat alisin. Alang-alang sa maganda kinabukasan ng aming bansa. Lord, maraming salamat po. Tunay nga po na napakabuti niyo sa aming buhay. Hindi lamang ang church na ito ang pagpalain niyo. Lahat ng simbahan sa umagang ito na nagdaraos po ng gawain sa Pilipinas, sa ibang bansa. At yung po mga magdaraos pa rin ng gawain sa hapon, sa gabi, bisitahin nyo, dalawin nyo, more souls, punuin nyo po ng kaluluwa ang mga simbahan, o Diyos, upang ang nation ay makonquer namin. At sapagkat ito, ang dakila niyong utos, humayo kami sa buong mundo. Ipangaral namin ang inyong salita at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gawing alagad. Salamat po, Diyos, hindi kami kawawa sapagkat dinedevelop niyo po kami. Hindi kami kawawa dahil may relasyon kami sa inyo. May spiritual family kami. Alam namin ang purpose niyo sa aming buhay. O Diyos, maraming salamat po. Alam namin ang Biblia. We are blessed. Pinupuri ka namin ang 2026 victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.